Miss Po, I'm very familiar po with Shiminette. To be honest, I am not familiar masyado sa Shiminette. Yes, through social media po. Para siyang batang nawawala. Hi guys, this is Seth Donka and welcome back to Opinionated, giving you unfiltered and unscripted opinions straight from the streets. Mainit na usapan ngayon ang recent OVP budget hearing ni Vice President Sara Duterte. In 2022 and 2023, the budget was approved quite quickly. Pero ngayon nagkaproblema dahil sa hindi pagsagot ni ating current Vice President sa mga tanong ng legislators. There are talks of budget cuts and even impeachment of our current Vice President due to the events of the hearing and the alleged irregularities found in the 2022 confidential funds. In short, she may or she may not get impeached. Ano kaya ang masasabi ng mga tao tungkol sa planong impeachment di umano ng ating current Vice President? We're hitting the streets to find out. Let's go! Yes po. Yes po. Yes, kay sinabi ni Mare, ni Best Friend Sara. Hindi ko alam. Natatawa kasi ako LT lang Para siyang batang nawawala. Yes, through social media po. Hindi ko na masyado siyang pinapansin. Yes po, nakita ko po siya like parang sa Senate hearing po ni Sara Duterte. And actually, super nag-blow po siya sa social media and ginawa po siya parang meme sa TikTok and sa other social media platforms po. Ang daming tanong tapos yun lang yung sasagot. Nakita ko lang din po siya sa TikTok, which is sa Senate hearing nga po. And then parang, yun nga po, ang dami pong bash. Kasi nga po parang hindi naman po, bilang Vice President, di ba, dapat maging formal tayo when it comes to sa mga ganong sitwasyon. Pero parang kabaliktaran po yung ginagawa niya. Miss Po, I'm very familiar po with Shiminette. Especially po dun po sa, ayun nga po, yung sa naging issue niya about dun sa Senate po. Dun po sa budget hearing na naging issue po sa kanya. To be honest, I am not familiar masyado sa Shiminette. Alam ko lang yung meme. Tatanggal po kasi nga gawa po na wala rin naman po siya na itutulong o na idudulot sa Pilipinas natin. Kahit sabihin natin siya na Vice President, dapat po siya mahihirap kasi nga po bigay po ng gobyerno yung pondo na yun. Dapat tinutulungan nilang mahihirap. Pabor po kasi I'm not super updated din, like yung parang detailed talaga. But from what I hear from the news and from other articles, I don't think na she's doing her best talaga sa job. I think na she's using her position for personal gain and for her own like motivations also, and not really directed to like serving the people. So I'm in favor po naman. Sobrang pabor ako dun sa part na yun kasi para rin naman yun sa natin, pagpapatakbo ng government, di ba? Pag na-impeach siya, may papalit na maayos at alam naman natin kung sino yan, di ba? Yes po. Kasi parang lately po talaga nagkakaroon po ng mga like controversial na nangyayari na like paggamit ng funds po. Nagiging hindi po siya formal, hindi po siya professional po. And I think and I believe na hindi po siya talaga fit sa role ng pagiging Vice President po. In addition to that, parang she's also very complacent na she has like a fan base who would defend her kahit like mali ginagawa niya. Pabor po ako. Kasi actually wala na po siya masyadong ginagawa Kaya i-agree po ako. Yes, kasi sa social media nga po nakikita natin, naririnig po natin na parang yung pagiging Vice President niya is hindi po siya bagay, di ba po? Kasi yung pagiging informal niya po sa lahat ng bagay, parang niloloko niya lang po yung mga tao di ba po? Parang ginagamit niya lang po yung pera na which is hindi naman po sa kanya. Ginagawa niya po parang mga idiot po yung mga Pilipino kasi hindi naman po siya mananalo kung hindi po siya okay sa ibang Pilipino. Pero ending, nagiging mali na po kasi ang iniisip niya na lang po yung sarili niya, hindi na po yung mga Pilipino. Based po sa mga naririnig ko po sa online, sa mga
narinig ko din po sa mga kakilala ko na may mga ginagawa nga daw po si Sarah. Parang hindi po nakakatulong ganun masyado sa ating bansa po. So, through their mga sinasabi, pwede po na ma-impeach. Pabor po ako dun sa balak po nila na pag-impeach. Sa totoo lang po, marami pong mga natakbo pong mga politiko na mas deserving po dun sa posisyon. Kaya lang naman po din siya naboto dahil po dun sa dinadala niya pong pangalan ni na Duterte. Katulad na lang po nung iba rin pong mga natakbo po na vice president, mga presidente, mga senador na umaasa lang po sila dun sa dala po nilang pangalan dahil po sa kasikatan. Nababaling po yung attention dun sa mga tunay po na mga mambabatas na mga dapat talagang nandun sa posisyon. Kaya mas pabor po ako dun sa pag-impeach po sana. Nag-agree talaga din ako na ma-impeach si VP. Simula pa lang nung sa elections is actually, hindi na din ako pabor sa kanya na manalo siya for VP. Lalo na ngayon nga, nakikita na lahat sa social media, yung sa DepEd, yung nag-back out siya. Para makikita mo talaga na yung commitment, parang hindi mo din mamaramdaman sa kanya. And talaga, be responsible and know what you're doing with the money talaga. I think na sa lahat naman po ng position, important ang transparency kasi yung taxes naman din and yung hard work ng people ang nagpe-pay for the government projects. So I think they have every right to know where their money goes to. And bilang vice president, mas visible siya, mas important ang transparency for her to create like overall trust in the government. Kasi it's hard for a government and like society to operate kung walang trust with each other. Pero kung sila din naman mismo yung parang nagbe-breach ng trust na yun, and like it's not gonna work out. Iisa tayo eh. Iisa tayong Pilipino lang tayo. So dapat yung transparency, dapat pantay-pantay. Bawat isa. Kasi kahit mataas ka man or mababa, isa pa rin makabayang Pilipino. Uy, sino ka dyan? Kasi po yung funds po na parang niwawaldasan po nila is hindi lang po nila yung pera. Sa atin rin pong mga Filipino po nang gagaling yon. Another example po is yung sa Senate hearing na parang inaas po ni Senate Risa yung parang content nung book po na pinublish po niya and ginastusan po niya ng pera and she wasn't being transparent about it. As to be real, wala naman pong mali dun sa context or content, pero for me po, kailangan rin po natin mga Filipino maging aware po like ano po yung purpose talaga dapat nung pag ginagamit yung funds, yung mga pera ng Filipino, ano po yung magiging impact niya sa civilization po. Parang I think that even in a smaller scale, parang di ba we still ask for transparency kahit sa mga orgs lang or something. More so kasi vice president siya, siguro isipin ng mga people na parang she can get away with it kasi mataas yung position niya, and then people will start to like want more power. Tapos that will also reflect the image of the government body. Isipin ng other government like politicians na like, oh, she can get away with it so I can too, parang ganon. Sobrang halaga po nun kasi parang niluklok lang po kayo dun para gawin yung trabaho. Tapos maging transparent po sa lahat ng parang nagpapasahod po sa inyo. Ganun. Based sa mga napanood ko na videos, sa mga sagot niya doon sa yung kay Risa nga po na gano'n. Yung mga sagot niya is not really related dun sa questions, sa mga gano'n. For me, it is important kasi syempre, para alam din ng mga mamamayan, yung mga nagsusupport sa'yo, kung anong bang talaga nangyayari sa paligid, sa mismong bansa natin, kung nag-i-improve ba or hindi, gano'n. Hindi mo tama yung paggawa ni Miss Sara Duterte sa pagsagot po ng like hindi naman related. Kasi mas tumatagal din lang din yung process kung hindi niya didirektahin yung kung ano ba talaga yung dapat kailangan sa naisagot. Siguro po napakahalaga kasi po yung ginagawa naman po nila is hindi naman po para sa kanila lang na para sa atin din po yon sa mga mamamayan na nandito po sa Pilipinas, especially po sa mga estudyante, sa mga mahihirap. Tapos ayun nga lang po, yung iba po naging corrupt pa. Pera din natin yun eh. So, it's very important to be transparent kasi dapat alam natin kung ano yung ginagawa sa mga pera natin. Tapos hindi natin gagamitin lang yun sa mga bagay na I guess not that important or hindi naman siya significant na kailangan gastusan ng ganon kalaking pera. So, ayun lang naman masasabi.
Now, as citizens, we have the right to transparency with our elected officials. We deserve to know how our taxes and resources are being spent. After all, we're the ones who put them in power to decide on matters that will affect our future. Kaya naman siguro tama lang na alam natin kung paano ba ginagastos yung pera natin na. Pero kayo ba guys, what's your opinion on transparency? Let us know in the comments below. And if you guys like this video, make sure to give us a like, a share, and a follow so I can see you next time on Opinionated. This is Seth Donka. See you.